Samantala, narito naman ang aming kasamang si Emil Garion para talakayin muli ang ilan sa mga mahalagang issue na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Emil? Magandang umaga, maraming salamat po at sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Narito tayo sa isang bahagi kung saan ang mga importante personalidad at yung mga importanteng tao ay ating ini-interview dito sa ating balitaan. Ngayong umaga po ay alamin natin ang issue tungkol sa kapayapaan. Laging pinag-uusapan. Ano naman po ang partisipasyon ng ating mga kabataan, ng ating mga estudyante sa usaping ito? Narito po at good morning kay PCPD Director and Executive Vice President Ira Zambudio. Good morning, Ira. Good morning po. Okay. Ito pong PCPD, ano po ito at ano ang layunin nito? Ang PCPD po ay ang Philippine Collegiate Peace Debates at ito po ang pinakaunang national debate tournament sa Pilipinas na magpo-focus on national peace and security issues. So dito po sa debate na ito ay inanyayahan po namin ang top 20 debate institutions sa buong Pilipinas. Top 20? Yes po, Okay. top 20. So tig-iisa po sila ng team at dito po sila magtatagisan sa Camp Aguinaldo ng September 14 to 16. Okay. Napaka-importante po ng kapayapaan, ng usaping kapayapaan. Ano yung nakikita mong participation ng ating kabataan, ng mga students dito sa usaping ito ng kapayapaan? Well, ang kabataan po na sa tingin po namin ngayon dapat maging mas aktibo pa nga po sa ating pakikipag-sapalaran ngayon sa bayan kasi dali-dali na lang parati na lang na social media tapos pagkatapos mo mag-like sa Facebook, tingin mo okay ka na as a citizen. Pero sa tingin po namin, mas malalim pa doon ang partisipasyon dapat ng mga kabataan at kaya rin po kami nagkaroon ng ganitong klaseng proyekto para mapag-usapan din ng mga kabataan. At at the end of the day, ang mga kabataan naapektuhan din naman po. Sila rin yung mga anak ng mga sundalo pinapadala natin, sila rin yung mga tao na nandun sa mga bayan na to na naapektuhan ng mga ganitong klaseng issue. Kaya nararapat lamang po na pag-usapan namin to. Ira, ano yung layunin nitong mga peace debates na ito? Ito pong peace debates po na ito ay naglalayon na palalimin at paigtiin ang kamalayan ng mga batang Pilipino sa buong Pilipinas na tungkol sa mga ganitong klaseng issue ng pangkapayapaan at pangkaunlaran ng Pilipinas. Kanina nabanggit mo na yung tungkol sa social media, no? Opo. Tsaka sa mga kabataan. May participation ba talaga ang mga kabataan ngayon? Kasi nakikita ko parang Facebook lang, Twitter lang, cellphone lang. Meron pa bang kamalayan o marami pa ba sa mga kabataan ang gusto nilang maging aktibo sa ganitong usapin? Sa nakikita ko naman, mga kaibigan ko, ganyan, tunay po na minsan natatapos na lang sa social media. Pero sa tingin ko naman po, hindi naman lahat ng mga kabataan doon na nagtatapos. At makikita pa rin naman po na may mga kaibigan pa rin naman ako na sumasali pa rin sa mga protesta, sa mga rally, yung totoong nagsasalita tungkol sa mga ganitong klaseng issue, nagsusulat, nagbablog about these kinds of issues. So, sa tingin ko naman po, in that manner, nagiging relevant pa rin naman ang mga kabataan natin ngayon. So, sino yung mga participants? 20 yung nabanggit mo kanina. Opo. Siguro kahit ilan lang magbanggit ka. Opo, so sa 20 po na yun, 10 manggagaling sa Maynila at 10 ay manggagaling sa labas ng Maynila. At ito po ay dinetermine namin gamit yung at base sa nakaraan na 2 national debate tournaments. So yung sa Maynila, kasali dito ang UP Diliman, Okay. Ateneo de Manila University, Far Eastern University. At sa labas naman po ng Maynila, kasama dito ang UP Los Baños, UP Baguio, UP Cebu, Ateneo de Naga, Ateneo de Cagayan, Western Mindanao State University, at marami pa pong iba. Ano ang inyong participation dito at paanong napili ninyo na major ninyo yung Armed Forces of the Philippines? Opo, dito po sa proyektong ito, naging partner nga po namin ang AFP at sa katunayan po, sila po yung nag-isip ng proyektong ito at sila po yung naghanap ng katuwang na youth organization at nagkataon po na kami po yung napuntahan nila na organization at sila po yung kasama namin sa proyektong ito. So, nakikita nyo naman yung, kumbaga, maganda naman yung gel, yung Opo. partnership? Opo, sobrang smooth po ng lahat ng organization na ginawa namin. Kami pong Lasal Debate Society, kami po yung
yung nag-handle ng debate side of things. So kami yung nakipag-interact, nakipag-coordinate sa mga debaters na regular naman namin na nakakausap sa mga debate tournament. So text-text lang, email. So makakausap namin talaga sila. And yung AFP naman po, sila naman po yung gumawa ng mga logistical side of things. Sila yung nag-provide ng venue, sila yung nag-provide ng public affairs support. Kaya po ako naririto ngayon. Opo. Okay. Ano yung mga activities na naka-line up for September 14, 15, and 16? Yes po. September 14 to 15 will be the eliminations round. So may 5 rounds na eliminations kung saan magpapataasan ng puntos ang mga teams natin dito. September 16 naman po, dito naman yung semifinals at grand finals. Ang grand finals naman po ay gaganapin sa AFP Theater, kung saan 1,200 high school and university students from all over Metro Manila ay manonood. At ito rin po ay ite-televise. O sino yung mga inimbitan yung mga guests, mga judges na mag-judge dito or talagang mag-guide o talagang magbabantay sa inyo dito? Opo. Sino-sino? So sa grand finals po, kasama po sa aming panel of judges ay yung mga stakeholders din po sa Peace. So for example, meron kami na executive director ng Peace Tech, meron din kami ng general manager ng PCSO, meron din po kami ng isang official po sa UNTV, mag-i-invite din po kami from PTV para ito rin po yung mga stakeholders na sa tingin namin may kaalaman talaga tungkol sa mga kapayapaan na issue. Yun. So, siguro, para sa iyong final message, ang tanong ko napapanahon pa ba yung pagdidebate at napapanahon pa ba yung partisipasyon sa mga kabataan sa mga ganitong napaka-importanting usapin? At ano bang nakikita mong major ninyo kayong mga kabataan? Lalo na ngayon na talagang itong usapin ng kapayapaan ay talagang napakainit. Opo. Sa tingin ko naman po, bilang isang debater na nagde-debate na for 4 years, para po sa akin, ang debate talaga, it never grows old and it never gets irrelevant. Kasi sa kahit anong issue po sa ating bayan, kahit ekonomiya pa ba yan or usapang pangkapayapaan, parating relevant ang debate, kailangan parating pinag-uusapan. At sa tingin ko po, dahil sa mga project na tulad ng amin na naglalayon na napagdiskusyohin ang mga kabataan natin ngayon, sa tingin namin na-foster namin yung ganitong klaseng kamalayan sa mga kabataan. At sa tingin namin, importante ito kasi yung mga kabataan dapat nagpa-participate currently habang bata pa sila kasi sa totoo lang, marami rin talaga kaming pwedeng gawin. At maganda rin ito para sa kanilang kinabukasan rin nating bayan kasi sila rin naman ang magiging future leaders. So, ngayon pa lang, dapat alam na namin ito at pinagdidiskusyonan na namin agad para in the future, alam din namin kung paano makisalamuha sa mga kapwa-tao namin, alam namin kung paano kami dapat mag-isip despite differences in opinions. So, dito pa lamang po sa mga debates na ginagawa namin, ito na yung nagagawa namin. Nasa iyo ang pagkakataon para imbitahan ng ating mga manonood dito sa Balitaan, yung mga numbers na kailangan mong ibigay, nasa inyo opportunity. Opo. Nais ko pong anyayahan ng mga tao na manood po ng Philippine Collegiate Peace Debates na magaganap ang Grand Final sa September 16, 2013. At ito po ay magsisimula ng 6 p.m. At ito po ay libre sa lahat ng mga tao. Pwede po kayong pumunta sa Camp Aguinaldo. At ito po ay ma-televise din po sa aming mga media partners ng PTV at ng UNTV. At inaanyayahan po namin kayo na manood din po nito. For other inquiries po, maaari niyo po akong tawagan sa 0917-308-8130. So, yun po. Okay, maraming salamat si PCPD Director and Executive Vice President, Miss Ira Zamudio. Maraming salamat po.